Amen. Yan, salamat sa Diyos. At habang tayo'y naghihintay, tayo'y mag-aral o magbasa ng Bible ulit. Okay, pero bago yun, tayo muna imawit sa Panginoon sa umagang ito. Awitan natin ng Diyos yung no other name. Ano ba yung lyrics to? Sige, no other name. Alam mo ba yun, Brother Joshua? Papain lang natin. Awitan natin at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan, bago tayo magsimula, manalangin sa Diyos, awitan natin siya, sambahin natin yung dakilan niyang pangalan. Kanyang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Yan, kung siya'y likas sa pagkain ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang mabuhay kapantay ang Diyos. Siya'y nagpakumbaba dahil doon ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan na ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Kristo ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat sa iyo sa kabutihan mo, lalo na sa buwan na ito na Marso, Panginoon. Karamihan ng tao sa bansang Pilipinas ay sineselebrate o inaalala ang iyong pagliligtas sa amin. Ikaw ay namatay sa cross, ikatlong araw ay muling nabuhay upang ipakita, Panginoon, na kami iyong nilinis, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Na bigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng tsansa, Panginoon, ng pag-asa, ng pangganang buhay na walang hanggan kung kami ay sasampalataya sa iyo dakilang pangalan. Purihin ka sa iyo lahat ito, Panginoon. Aming pagsambay din mo pagkat ito'y para lamang sa iyo. Hallelujah. His name is exalted. Hallelujah. His name is exalted above the earth. His name is high above the heaven. Once again, His name is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. Once again, hallelujah. His name is exalted far above the earth. Glory and honor and praises into His name. No other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Give glory and honor
the Lord. No other name but the name of Jesus. This worthy of glory and worthy of honor and worthy of power, and I'll praise no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. This worthy of glory and worthy of honor and worthy of power, and I'll praise no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. This worthy of glory and worthy of honor and worthy of power, and I'll praise, hallelujah. Purihin ang kanilang pangalan, o aming Panginoon Jesus. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, muli kami binigyan mo ng buhay at kalakasan na ngayon ay gamit namin para sambahin at itaas ang dakila mong pangalan. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay para sa iyo, Panginoon, namin binibigay na pagsamba sa iyong pangalan, Jesus, ng lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi, ikaw ay Panginoon. Salamat, Panginoon, pagpalain mo kami, gawayan mo kami, Panginoon, ingatan, Panginoon, at gawin mo mga pangyarihan ang iyong banal na salita na aming mababasa mula sa iyong banal na kasulatan na iyong iniwan sa amin, Panginoon, bilang mensahe, bilang buhay na iyong sulat, Panginoon, na pag-ibig sa amin. Gawin mo ang lahat ng aming kapatiran na papunta na sa lugar na ito, ikaw may taas mong parangalan sa buhay nila, maging sa bawat tao, Panginoon, nasa palibot ng church na ito, Panginoon, lalo na yung mga tao, bibigay pahintulog na pakinggan ang iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw ang parangalan, ikaw lamang at wala ng iba, itago mo po ako sa iyong likuhan. Ikaw ang maluwalhati ang iyong pangalan, Panginoon, at wala ng iba. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan natin ng Diyos. Yan. Hallelujah. Yan. Tayo magpatuloy sa pagbabasa sa aklat ng unang Korinto, chapter 8. Yan. Bilang tayo tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Ang nakaraan, mga katuruan tungkol sa pag-aasawa, 1 Corinthians chapter 7. Ngayon sa 8 na tayo. At kung may pagkakataon, sama na natin yung 9. Yan. Tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan. 1 Corinthians chapter 8. Kasi, nalubos natin yung sulat ni Pablo at binabasa natin ito. Purihin ng Diyos. Yan. Okay, sabi rito, 1 Corinthians chapter 8, verse 1, tungkol naman sa mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam natin may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Sabi ron, yung ating kaalaman, yung karunungan, kung minsan nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Kasi pag marami ka ng kaalaman, parang ikaw na alam na ang lahat, parang mahirap na para sa iyo ang tumanggap pa ng mga kapahayagan ng iba. Kaya kung minsan tayo nagiging mapagmataas dahil sa ating mga kaalaman na. Sabi rito, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Kaya napakahalaga na meron tayong pag-ibig. Kaya sa ating buhay, nawa, kung tayo may kaalaman, napakahalaga na meron kasama itong pag-ibig para mas matatag tayo at mas maintindihan natin
ang mga bagay at hindi maging susi ito para tayo maging mapagmataas. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ibig sabihin, ang mga tao nakakaalam na meron na siyang nalalaman ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Kasi dapat kapag may kaalaman ka, ay hindi na dapat mo ito ibunyag pa. Kundi dapat pa pasalamatan mo ang Diyos kung meron kang kaalaman at ipagkaloob mo ito sa kanyang gamitin ang kaalaman na ito para paglingkuran siya. Kaya sabi, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam na dapat niyang malaman. May mga bagay pa. Kasi wala pang taong nakatuklas ng lahat-lahat ng bagay. Kaya sa totoo lang, wala pa naman talagang taong higit na nakakaalam ng lahat. Maliban sa ating Panginoong Jesus na naging tao. Kasi siya ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Nasa Kanya ang lahat ng kaalaman. Kaya may isang bahagi ang kasulatan, ang kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos at ang Diyos ay bibigyan ka. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunumbat. Kaya tayo, kung sa palagay natin tayo, inaakala natin sa ating sariling may kaalaman tayo, ang sabi rito, siya ay hindi pa nakakaalam na dapat niyang malaman kasi hindi tayo talaga marunong na sa ating buhay. Likas. Wala pa tayo sapat talaga na kaalaman na unawain lahat ng bagay. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos kung meron tayong kaalaman sa palagay natin at kung tayo na magiging dahilan na ipagmataas natin. Bagkus, idedikit natin sa Diyos at hihingi na masigit pa tayong matuto. Amen po ba? Amen. Ngunit kilala ng Diyos ang sino mang umiibig sa Kanya kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Bawat isa sa atin ay kilala niya. At alam niya ang ating mga katangian, alam niya kung ano lang ang ating kakayahan kasi siya ang higit na nakakaalam. Nakauunawa. Siya ang may lalang sa atin. Kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin iisa lamang ang Diyos. Yan. Ibig sabihin ng Diyos-Diyosan ito sa 1 Corinthians 8:4. Pag nagtanong, ano ba yung Diyos-Diyosan? Sabi rito, kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan. Ito yung definition niya. Ay mga larawan ng mga bagay na di totoo. Ayan mga Diyos-Diyosan. Larawan ng mga bagay na hindi totoo. At alam natin, iisa lamang ang Diyos. Alam naman natin, iisa lang ang Diyos. Kahit na may tinatawag ng mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Kasi marami naman talagang kinikilalang Diyos dito sa daigdig. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Kahit na sa palagay ng karamihan na maraming mga kinikilalang Diyos, lalo na sa mundong ito, alam natin na meron lang tayong iisang Diyos at iisang Panginoon na si Jesucristo. At dapat matibay natin iyong pinangahawakan sa ating mga buhay. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. Kasi hindi naman lahat. Kasi may mga taong ipinanganak na namulat sa kanya-kanyang mga tradisyon. Hindi nila alam yung mga nalalaman natin patungkol sa Diyos. Kasi tayo, parang ganito lang yan tayo nagbabasa ng Bible. May mga taong hindi. Kaya hindi nila alam ang salita ng Diyos sa totoo lang. Kaya ang mga nalalaman nila, yung mga bagay lang na kinamulatan nila, yung mga naririnig nila sa kanilang mga ninuno, kanilang magulang, yung nakagawian nilang gawin, at yun yung dahilan kung bakit maraming tao hindi pa talaga lubos na nakakakilala sa Diyos. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. Ito, may mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una. Ito yung sinasabi natin, pinaliliwanag dito ng 1 Corinthians 8:7. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una kasi may mga taong isinilang na may pinagisna ng mga tradisyon. Kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, akala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman. Ang akala nila ay nagkasala sila kapag kumain sila niyon. Kasi yun nga yung tradisyon nila, yun yung pagkakaalam nila sa mulat-mula pa. Kaya yun yung natatak sa kanilang isip at puso. Sa ating buhay, hindi pa natin kumilala ng totoo sa Diyos, talagang ganun din tayo dati, yung mga nakagawian natin, yun lang din yung ginagawa natin. Pero ngayon, dahil nakilala na natin ang Diyos at nalalaman na natin ang Kanyang salita,
alam na natin kung sino talaga ang Diyos ang dapat nating sambahin at kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain at wala rin kabutihang maidudulog sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit mag-ingat kayo, baka sa paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anuman, pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala nang may hina pa sa pananampalataya. Kaya intindihin natin yung pananampalataya ng iba. Ingat tayo kasi yun sabi nito, huwag tayong maging dahilan ng pagkakasala. Kasi may mga tao na tradisyon na nila yun na pinalakihan nila yung paniniwala at hindi nila alam yung paniniwala na kasi tayo iulitin natin sila sa ganoon, makakasala sila. Kasi ang paglabag sa sariling paniniwala ay pagkakasala. Kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya siyang mabulong kumain iyong kahit inihandog sa Diyos-Diyosan. Dahil inaakala mong kaalaman ay mapapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. Ayan, kaya maging malawak yung ating isip kasi hindi lahat ng tao pareho natin ng paniniwala o pananampalataya. May mga baby Christian, may mga mature Christian na tinatawag, o may mga unbeliever, may mga believer. Kaya mag-ingat tayo sa ating pananampalataya. Sa ganung paraan, nagkakasala kayo kay Kristo dahil itinulak ninyo sa pagkakasala ang iyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budhi. Kasi nga kasalanan ng paglabag sa kanyang sariling paniniwala. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain iyon upang hindi siya magkasala. So, ibig sabihin, maging malawak ang kaisipan natin sa mga bagay na ito. May mga kapwa kasi tayong mga Kristiyano din hanggang ngayon, may mga paniniwala pa rin sila na hindi kagaya ng ating paniniwala. Ingatan natin yun. At meron naman mga tao na hindi natin kapananampalataya na namulat sa mga tradisyon at hindi natin alam yon. Huwag natin silang maliitin. Sabi doon, sabi dito. Huwag natin silang hamakin. Huwag natin silang insultuhin. Hayaan na imbis na gano'n ang gawin natin, tulungan natin sila, share natin sila sa maayos na pamamaraan sa pamamagitan ng paggalang din ng kanilang pananampalataya. Kasi hindi nila alam yung mga bagay patungkol pa sa Diyos na totoo. Kasi may maraming, sabi dito, maraming mga Diyos na itinuturing ng mundo at nagkataon sa buhay nila, ipinanganak sila doon sa ganung sistema na maraming kinikilalang Diyos at hindi nila tayo agad mauunawaan sa ating sariling pananampalataya. At ituro ni Pablo maging malawak ang kaisipan natin. At siyempre, yung pinaka-the best dito, yung tayo magiging modelo nila para higit natin silang mapaniwala sa ating paniniwalang Kristiyano, paniniwala sa tunay na Diyos. Kasi kung ituturo natin sa kanila, hindi naman natin ginagawa, hindi nonsense din. Kaya napakahalaga nun. At tatandaan din natin, sabi rito, hindi naman tungkol sa iyong kaligtasan sa pagkain. Wala naman talagang problema doon. Hindi patungkol doon ang kaligtasan. Kundi patungkol ito kay Kristo sa totoo lang. Kaya huwag na natin gawing issue yung mga bawal na yun. Kung bawal sa kanya, sa palagay niya, igalang natin yun. At para hindi siya magkasala at manalangin tayo sa Diyos na para sa kanya, para imulat yung kanyang kaisipan, para kung sakaling bibigyan tayo ng pagkakataong mabahagian siya, tamang kaparaanan, ma-share siya, maintindihan nila yung mga isinishare natin. Ang mahalaga, tayo sa sarili natin, totoo na talaga may relasyon tayo sa Diyos. At kung may pagkakataon, hilingin natin sa Diyos na sinasamba natin, nabigyan tayo ng pagkakataon, ipahayag ito sa iba na dapat malaman nila ang katotohanan. Nang sa ganun, pagdating ng araw ng paghukom, maligtas din sila. Amen po ba? Amen po ba? Wala ka nag-amen, mga makikinig ka. Yan, purihin ng Diyos. Tandaan natin tungkol sa pagkain inendog sa Diyos-Diyosan, ikalang lang natin yung paniniwala ng iba. Na may magkakataon tayo, hilingin natin sa Diyos, mag-share tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Gagabayan naman tayo ng Diyos Sa ganung kaparaan mahalaga, huwag maging negatibo tayo sa iba. Open sila sa atin, at ang pinaka-the best way na magagawa natin, maging modelo tayo sa kanila. Kasi maniniwala sila sa atin kung nakikita ang tama yung ginagawa natin.
Ayan. Kasi pa natin ituturo yung isang bagay na hindi naman natin ginagawa. Kaya yun yung ano dyan, ang pinaka-susi. At yung kanilang paniniwala, ipasa Diyos natin yun. At huwag natin ipilit yung sa akin. Lalo na, kung pare-pareho naman tayo sumasamba din naman sa ating Panginoong Jesus. Sa mga unbeliever naman, magkaroon tayo ng pagkakataong mabahagian sila sa tamang kaparaanan. Sa awat habog ng Diyos yung ibigay sa ating pananampalataya sa Kanya. Tandaan natin, malaki ang nagagawa ng panalangin na isang taong matuwid. Gaya ni Elias, nanalangin siya sa Diyos, tinuhod siya. Hindi umulan, at nung nanalangin siyang umulan din. Kaya tayo naman, ganun din. Gusto natin magbago ang ating kapatid, ipanalangin natin yun sa Diyos at bigyan tayo ng pagkakataon at ipuwin ang kanyang puso at maniwala sa ating mga isinishare sa kanila. Ang mahalaga yung puso natin, bukas at malambot, una para sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Yan, at bilang mga Kristiyano na tinatawag na tunay na anak ng Diyos, dapat maging huwaran tayo sa kanila para maniwala sila sa ating mga isinishare o pinangangaral sa kanila. Upang sama natin sila sa ating pananampalataya na alam natin totoo. Amen? Yan. Okay, lipat tayo sa 9. Karapatan at tungkulin ng isang apostol. 1 Corinthians chapter 9. Sabi rito, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ano ba yung apostol? Sino yung nakakaalam? Ano yung pagiging apostol? Ayan. Kasi may disipulo. Ano ba pagkakaiba nilang dalawa? Disipulo at apostol. Ayan. Disipulo, tinuturuan. Tama ba? Ang apostol, yung mga isinugo para mangaral. Tama? Ang salita ng Diyos. At sa Biblia, kung pag-aaralan natin, tinatawag na apostol, yung mga nakakita, nakasama si Kristo. Pero si Pablo, o yung iba pa, tinawag ng apostol kasi nga sila ay nangangaral din. So, ibig sabihin, sinugo para mangaral ng salita ng Kristo. Disipulo, tagasunod. Tinuturuan pa din. Kaya mayroon tayong discipleship na tinatawag. Tinuturuan pa tayo yung mga tagasunod, sumusunod. At dahil naturuan na tayo, yan, at tayo na ngayon, mga ngaral na sisugo na para mangaral. Ayun yung pagkakaiba niya. Yung mga mensahero, yung mga apostol, mga sinugo, para mangaral ng salita ni Kristo. Yan, at noon, mga nakasama ni Kristo, tinatawag na apostol, literal, nakasama si Kristo, pero si Pablo, tinawag ni apostol, siya kita rin naman niya si Kristo. At tayo naman dito, ba tayo? Sabihin na natin, pwede rin naman tayo tawagin apostol, pero sinugo ng church, ng iglesia. Itong literal na church natin. Pero ganoon din naman yun, wala nang magkakaiba. Hindi naman mahalaga yun, ang mahalaga, ginagawa natin yung utos ni Kristo bago siya umakit sa langit. Ang ipangaral, ang salita ni Kristo. Amen? Yun ang mahalaga dyan. Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Ang karapatan at tungkulin ng isang apostol. Ito yung sinasabi lang ni Pablo, yung karapatan at tungkulin niya. Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol, subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo, ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala pa kami karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan. Kaya sabi niya, wala pa kaming karapatang bigyan ng pangangailangan ng kongregasyon ng iglesia. Wala ba kami karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro. Kabilabang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghanap buhay kasi hindi ba sila magkakapareho? Pare-pareho lang naman sila ng panahon, sabi ni Pablo. Sino, may mga ganung mga bagay din, kagaya ng nangyayari sa atin sa iglesia, nangyayari din yun noon. Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangailangan habang naglilingkod siya? Siya dapat naman talaga, bilang lingkod ng Diyos, talagang suportado dapat ng iglesia. Si Pablo. At ganoon din yung mga ngayon kaming mga lingkod ng Diyos. Sinong tao nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Kasi kung minsan sa isang kongregasyon may mga
usap-usapan dyan. Minsan ayaw magbigay. Kasi mapupunta lang yan sa pastor. Mapupunta lang yan sa apostol. Yung panahon, ganun din yun. Kaya sabi ni Pablo, bakit nyo pa, maaaring ganun, bakit pa ganun pa yung iniisip nyo? Ba't wala ba kaming karapatan? Kami naman ang naglilingkod sa Diyos. Yan. Sinong tao nagtatanim ng ubas at di nakikinabang ng mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Di ba? Kapag nag-aalaga ka ng tupa, natural makinabang ka rin doon. Pag nagtanim ka, natural makinabang ka rin sa tanim mo. Yan. Kaya ang sabi ng Bible, ang nagtatanim ang unang dapat makinabang ng kanyang ani. Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil na uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Nagasi kami sa inyo ng pagpapalak espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo. Yan, naghahasik yung mga lingkod ng Diyos ng mga espiritual, naliligtas ng mga nakakikinig. Ano ba naman yung kahit paano meron silang mapakinabang sa iglesia, sa literal, di ba? O parang wala namang kabagay-bagay yun, kaunting bagay lang. Ibig sabihin, walang kabagay-bagay yung bigyan natin sila ng mga bagay na kailangan nila. Kung ang iba ay may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat na upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Sabi ni Pablo, kahit na may karapatan sila, tinitiis nila yon at hindi nila isinisulong yung karapatan nila na yun na kailangan may bayad kami pag nangangaral. Kailangan ganito kami. Bagamat meron silang karapatan ngayon, hindi nila isinusulong sa kanilang buhay pananampalataya yun. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Pinakikita niya lang dito yung sakripisyo nila. At sinasabi niya sa mga tao na mali yung iniisip nila. Kasi may mga usapin ng panahon patungkol doon. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan din paraan ay pinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya sabi ni Pablo, sa totoo lang, ang mga nangangaral ng magandang balita ng Panginoon, dapat tutustusan din sila ng magandang balita sa pamamagitan mo, yung pangangailangan nila. Kaya, silang mga lingkod ng Diyos, dapat sana binubuhay sila ng iglesia nila. Kaya lang, siyempre, may mga taong hindi na unawaan yun, na kuminsan sa buhay din natin ganoon din. Minsan ayaw natin magbigay sa Panginoon kasi mapupunta lang yan sa pastor eh. Kasi kung saan lang nila gagamitin niya, kaya may mga tao hirap magkapagbigay kasi ang totoo, yun ang iniisip nila. Pero kung hindi natin iniisip yun, magbigay lang tayo para sa Diyos, kung mahal natin ang Diyos, okay sana. Wala na usapin pa. Okay? Ngunit hindi ko ginagamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na ipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkulin iniatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Alam ni Pablo ang kanyang tungkulin bilang apostol. At hindi niya isinusulong yung mga literal na bagay na alam niyang ikasisira ng kaisipan ng iba. Kung iyon ang bagay na magiging dahilan ng pagkakasira ng kaisipan ng iba, hindi niya na lang ipinupush yung karapatan niya. Pagkus nilalawakan niya ang kanyang kaisipan at nagtitiis ng mga bagay na dapat niyang tiisin para maging huwaran at modelo siya sa kanyang buhay apostol. Dapat ganun tayo mga Christian, sa totoo lang. Tayo dapat ang nagiging huwarang kagaya ni Pablo, nagtitiis. Hindi tayo yung nagiging sanhi ng pagkakasala. Dapat malawak yung kaisipan natin. Dapat kung alam natin ang isang bagay na ikasisira ng kaisipan ng ating kapwa, hindi na natin ginagawa yung mga bagay na gusto natin gawin, kagaya ni Pablo.
Yan. At mas iniisip niya yung magbigay siya ng positibong kaisipan sa iba. Mas maiisipin niya na walang iniisip na masama sa kanya yung kanyang mga kapatiran ng panahon. Kaya kahit na may karapatan siyang humingi ng allowance sa kanilang iglesia, hindi na lang. Kasi nga alam niya na may ibang tao mag-iisip ng hindi maganda. Ngayon, hindi na lang. At sa kabilang banda, mas sinisigap niya ipakita sa mga tao na nagsisikap siya. Nagtatrabaho sila ng panahon na yun. Kaya sabi nga ng Bible, huwag pakainin ng tamad eh. Sa totoo lang, nagtrabaho si Pablo. Bagamat kahit hindi na siya magtrabaho, pwede naman siyang tustusan ng iglesia kasi karapatan niya yun eh. Pero hindi niya inisip yun kasi yun yung mas epektibong dapat niyang gawin. Positibo na dapat niyang gawin. Pinakita niya na hindi niya pahihirapan yung kongresyon dahil sa kanya. At mas gusto niya yung nagiging modelo siya ng iba para itulak sa mas magandang pananaw. Yan. Kaya si Pablo nagtrabaho noon at ang trabaho niya nga, gumagawa siya ng mga tent, ng mga, kumbaga sa panahon natin ngayon, mga lona. Yan, yung pagka mainit, may ulan, ayun yung trabaho ni Pablo. Gumagawa siya noon at naging masipag siya ng panahon na yun. Bagamat, kasi marami ng iglesia noon, ayaw naman siyang tustusan. Kaya alam, may mga kapatira na nag-iisip, kasi magpupunta lang yan kay Pastor, kay Pablo. Huwag nagbigay, mga ganun. Kagaya rin natin dito, kaya yung iba, mga Christian, hindi makapagbigay ng naayos sa kanila. Kasi nagbibigay sila hindi para sa Panginoon eh. Iniisip nila, sasarilinin lang ng pastor, dyan lang napupunta yan, kaya hindi sila makapagbigay. Ibig sabihin, hindi lang nila mahal talaga ang Diyos. Totoo lang. At sabi ni Pablo, hindi niya pinilit yung kanyang karapatan, bagkus ipinakita niya siyang modelo. Nagtrabaho siya. Yan, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Kasi hindi, kung nangangaral ako, dapat sahuran niyo ako, hindi ganun. Sapagkat iyan ay tungkulin na inaatang sa akin, sumpain ako kung hindi ko pinangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kasi trabaho ni Pablo, sa Diyos yan. Kaya tayo lahat, ang trabaho natin dito, sa Diyos dapat. Kaya sa Diyos tayo dapat titingin, hindi sa tao. Kaya pag sinabi natin tayo yung Kristiyano, talagang tunay na dapat tayo kinikilala natin si Kristo. Ang tinitingnan natin hindi ang tao. Tandaan natin yan. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sa Diyos tayo tumitingin. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit, ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin. Kaya yung ating mga tungkulin dito sa church, gawin natin yon bilang pagtupad sa tungkulin sa Diyos. Huwag natin gawin ito gamit yung sarili natin. Kasi kapag gamit sarili natin, trabaho yun. Trabaho. Pero kapag ginagawa natin yung tungkulin natin, dapat sa Diyos natin yung dinededicate, pagtupad sa tungkulin sa Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko pag-angkin ang karapatang nauugol sa akin bilang tagapangaral. Yan. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Tiniis niya yun para makita ng mga tao yun na siya ay huwaran, modelo, bilang tagasunod ni Kristo. At iyon yung walang makikita sa kanyang karumihan, lumalakas yung loob ng bawat tao at naniniwala sa kanyang mga pinapangaral. Kaya may mga taong nako-convert, nahihikayat siya. Kaya sa ating buhay, kung gusto natin makahikayat ng mga tao na madadala natin sa pananampalataya kay Kristo, dapat tayo maging huwaran sa kanila. Dapat tayo ang unang gumagawa ng lahat ng ating ipinangangaral, ang ating tinuturo. Tama po ba? Kasi paano natin ituturo ang isang bagay na hindi naman natin ginagawa? Nagsisinungaling tayo doon at nagiging bulaan at mahirap yun. At sabi ng Bible, ang mapupunta sa impyerno, yung mga huwad na guro, ay una, si Satanas, yung mga kampo niya, yung mga fallen angel, tapos yung Antikristo, yung huwad na guro, yung mga bulaang propeta, at yung mga tagasunod nila. Kaya yun, mahirap.
Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Kaya kung gusto natin makahikayat ng marami sa Panginoon, maging modelo tayo nila. Okay? Magtiyaga tayo at huwag natin isipin yung kabayaran sa atin. O kung maaari nga, isipin natin yung masigi tayo mapapakinabangan pa sa iglesia. Kaya kagaya ng mga tao sa Macedonia, kahit naghihikaw sila pa yung nagbibigay. Kaya kapag dating ng mga activities, ng mga bagay, dapat namumula mo tayo doon. Okay? At dapat lahat ng gawain sa iglesia, nagkakaisa tayo, dapat nagsusuportahan tayo kasi bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos para mapaunlad natin ang iglesia. Hindi kung minsan hindi tayo nagiging modelo, kagaya namin tayo ng mga pariseyo. Tuturo na tayo, hindi na tayo gumagawa. Kasi yung mga pariseyo, sila yung nakakaalam ng kautusan pero hindi gumagawa ng kautusan. Tayo naman, hindi tayo pariseyo pero parang pariseyo na rin tayo. Alam natin yung totoo pero hindi natin ginagawa. Hindi tayo nagiging buwaran, hindi tayo nagiging modelo. Bagkus, tayo pa ay nahihikayat ng mga unbeliever. Hindi tayo nag-iiba sa ating isip na sinasabi ng Romans 12. Sabi ng Roma, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang ganap na kalooban niya. Malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kaya lang, hindi natin naunawaan yung kalooban ng Diyos ng totoo. Bakit? Hindi tayo nag-iiba Tayo kasi magdidesisyon nun. Yung iglesia, nangangaral, nagtuturo. Pinapadala si pastor, si brother at sister para palalahanan tayo, tapos may Bible tayo binabasa. Lahat na ginagawa na ng Diyos para ituro sa atin yung mga bagay na dapat natin malaman. Pero wala pa rin tayong effort. Ano yung effort natin? Yung pagdidesisyon natin ng tama. Ang battlefield kasi ng good and evil, yung isip natin. At kailangan mo mamili doon, may free will ka. Kailangan buksan yung puso mo, yung free will mo para sa Panginoon, kaya makapili ka ng tama. Kaya lang, bagamat alam natin yung tama, hindi natin pinipili yung tama. Mas sinisikap natin tayo sa sarili natin ng tama, hindi na tayo naniniwala sa banal na kasulatan, nagiging religyoso na tayo. Nagpapanggap tayo, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman natin kinikilala yung Diyos sa pamamagitan ng pagsuway natin sa Kanya. Pinakikita natin hindi tayo talaga naniniwala sa Kanya. Tandaan, pag sinabi natin naniniwala tayo sa Diyos, nagpapasakot dapat tayo sa Diyos. Yun po yun. Kaya sabi ni Pablo, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Malaya ako kasi may free will ako pwede kong gawin ng kahit ano. Pero nagpaalipin ako sa lahat. Bakit? Kasi yung karapatan niya, hindi niya inangkin. Bagkos, yung kalooban ng Diyos yung ginawa niya, ano yun? Yung maglingkod sa iba. Tandaan natin, marami din mga lingkod ng Diyos yan na hindi na naglilingkod sa Diyos. Kasi pag sinabi mong lingkod ka ng Diyos, dapat naglilingkod ka sa Diyos. At yung inaisip yung paraan para maglingkod kayo sa Diyos, alam yung paraan para makapaglingkod kayo sa Diyos. Maglingkod sa kapwa. Ayan ang paglilingkod sa Diyos, yung paglilingkod sa kapwa. Hindi yung paglilingkod mo sa Diyos, tas ikaw yung nasusunod. Hindi ganun yun. Pride ang tawag doon. Walang paglilingkod sa Diyos doon. Dapat yung free will mo, ginagamit mo para piliin ang Diyos. At ang free will mo, ginagamit mo sa paglilingkod sa tama, sa kapwa. Kaya dapat yung mga lingkod ng Diyos ganun. Minsan, may mga lingkod ng Diyos na gano'n na hindi na naglilingkod sa Diyos kasi sila na yung pinaglilingkuran, hindi sila naglilingkod. Si Kristo naglingkod, hindi pinaglingkuran. Tandaan, binigyan tayo ng huwaran ni Kristo. Siya ay naglingkod, pero hindi siya pinaglingkuran. Kaya nga, kalungkot isipin, may mga lingkod din ng Panginoon na hindi na sila naglilingkod. Sila na ang gustong paglingkuran ng mga miyembro ng mga Christian. Hindi dapat gano'n. Kaya dapat lingkod tayo ng Diyos, tayo ang maglingkod. Sa mga miyembro, ganoon din naman, wala nang pagkakaiba. Maging huwaran din tayo. Kasi hindi naman tayo kaiba sa mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak na rin ng Diyos. Kaya lang, siyempre, dahil sa mga lingkod ng Diyos, naiintindihan natin yung mga bagay na dapat natin malaman, kaya maiisalin sa atin yung pagiging lingkod na yun. At dapat gawin din natin yung mga natututunan natin. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila.
Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sabi, nakibagay siya sa iba upang madala niya sa Diyos yung iba. Kaya lang, baliktad naman tayo. Nakikibagay tayo sa iba, hindi natin namamalaya, tayo na pala ang naahihikayat ng iba. Mali. Si Pablo, nakibagay siya sa iba para mahikayat niya yung mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, nagpakita siya ng mga mabubuting halimbawa sa buhay ni Kristo. Nakita yun ng iba at nahikayat niya yun. Tayo naman, nakikibagay tayo sa iba, ang problema, tayo naman yung nahihikayat niya. Dapat hindi ganoon. Okay? Kaya dapat, kapag nakikibagay tayo sa iba, yung iba ang nahihikayat natin. At dapat, sila yung nadadala natin sa tama. Hindi yung sila ang makakadala sa atin sa mali. Kaya napakahalaga na dapat natin maintindihan yan. Minsan, dadahilan natin, nagpaglilingkod tayo sa Panginoon, strategy ko yan para mahikayat ko sila. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Ano lang tayo, ginagawa lang namin dahilan yung salita ng Panginoon. Huwag ganun. Huwag ganun. Alam ng Diyos yun, di tayo pwede magsinungaling sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa atin, kaya yung pagtatangka natin magsinungaling sa huwag na natin ituloy kasi tayo rin yung mapapahamak doon. At nakakalungkot isipin kasi meron tayong mga consequences na tinatawag. Kaya mag-ingat tayo. Paalala lang po sa atin ni Pablo. Sabi ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang makikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ibig sabihin kahit siya nakikibagay sa kanila, hindi nawala yung pananampalataya niya kay Kristo. Kasi pwede naman yun eh. Pwede ka naman makahilubilo sa iba eh nang hindi ka sumusunod sa mga gawain nila. Alam mo naman ang tama at mali. Alam mo naman yung batas ng Diyos at ni Kristo. Pwede mo naman yung isabuhay habang kasama mo yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos o kay Kristo. Ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng mga bagay na maling ginagawa nila. Halimbawa, magalit. Kung ang iba na hindi nakakilala sa Diyos, nagagalit talaga nagkakasala, ikaw magalit ka nang hindi ka nagkakasala. Yan. At kung yung iba hindi sumusunod, dapat ikaw sumunod ka. Ganun lang yung kasimple na dapat nating maintindihan. Sa piling na may hina, sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko siya. Dinadamayan ni Pablo yung mga nangihina. Yung nakikisama siya, dinadamaya, hindi niya nilalayuan. Bawa, makasalanan, hindi niya yung hinahamak, ay makasalanan niya, nilalayuan ko yan. Hindi ganun. Nakikisama pa rin siya doon, o sa atin ngayon, kasi sa atin, kung iisipin mo, yung mga makasalanan sa labas, nilalayuan natin, yung mga adik, ayaw natin makipagkwentuhan, kasi baka isipin nila, adik din ako eh. Diba, yung ganun tayo eh. Chismosen, pag nakisama ko sa kanila, baka isipin nila, kaya nilalayuan natin sila. Hindi, dapat wala tayo sinisino. Kaya lang, huwag natin gagayahin yung mga ginawa nila. Dapat tayo magiging huwaran para maipakilala si Kristo sa kanila. Ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Kaya sa piling ng mahina, sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko siya. So, ibig sabihin, dinadamayan niya yung mga kapuspalat, yung mga nagdurusa, yung mga inaapi, yung mga walang-wala. Yan, dinadamayan niya. Hindi siya ang lumalayo, kundi nakikita niya yung sitwasyon ng bawat isa at dinadamayan niya yung mga ito. Nang sa ganun, nababahagian niya ng pagpapala yung mga tao na yun para mahikayat niya at mailapit sa ating Panginoong Hesus. Ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibahagi sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako. Kahit ilan man lamang. Tayo, meron ba tayong konsepto ng ganong kaisipan? Meron ba tayong goal na makapagligtas man lamang tayo ng kahit isa lang? Kaya yun dapat natin isipin sa dapat
habang tayo tumatagal ng Kristiyano, dapat yung konsepto ng ating buhay ay nauuwi. Dapat kahit paano may isa man lang tayong kaluluwa na naliligtas, ibig sabihin naliligtas na dadala sa pagkakilala kay Kristo. Dapat ganun ang trabaho natin. Hindi yun tayo yung habang matagal ka ng Kristiyano, tayo ay nagiging parang hindi na rin Kristiyano kinalabunan. Diba? Nabarkada tayo sa may ingay, imbis na yung may ingay na yun, maging tahimik na kagaya mo, naging maingay ka na rin na kagaya nila. Baliktad yun. Tama? Halimbawa, yung mga gumagawa ng hindi maganda, tapos nakisama ka sa kanila, dapat dahil sa'yo, mahabahagian mo sila ng kabutihan, ilaging ganun ka na din. Naging, halimbawa, mga hindi marunong magbigay, nakasama mo sila, dapat maging mapagbigay sila. Hindi naging hindi ka na rin mapagbigay. Ganon. Mali. Dapat sa lahat ng pagkakataon tayo yung nagiging puwaran kagaya ni Pablo. Nakikibahagi tayo sa kanila at nadadala natin sila sa tamang katuruan at paniniwala kay Kristo. Tamang kaugalian kay Kristo. Yan. Para maging makabuluhan yung ating buhay paglilingkod. Iba na kasi tayo ngayon. Kaya nga sabi ng Romans, mag-iba na kayo. Sabi ng Romans 12:1, ialay ninyo kay Kristo ang inyong buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Sa totoo lang, hindi na tayo may-ari ng buhay natin. Kaya ang buhay natin hindi na patungkol sa pagpapaligaya sa sarili. Meron na tayong direksyon. Kasi nung una, ang konsepto lang ng buhay natin, yung goal natin, ay yung maligayahan tayo. O tayo yung makikinabang sa lahat ng ating paghihirap. Tayo yung makikinabang sa lahat ng ating pinagpapaguran. Tayo yung masaya. Tayo yung bida. Tayo dapat nakikilala. Ngayon hindi na. Dapat si Kristo na ang nakikilala. Si Kristo na ang naghahari. Dapat yung iba na ang nakikinabang, hindi na ako. Patungkol na sa iba yung buhay natin ngayon. Yun yung dapat natin maintindihan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ginagawa niya yon dahil sa salita ng Diyos, dahil gusto niya makibahagi sa buhay na walang hanggan. Yung kasi yung pagpapala, hindi yung literal na gusto lang natin maligayahan. Ayan. Ang totoo dapat, ang pangarap natin, yung mas malalim doon yung buhay na walang hanggan kagaya ni Pablo. Alam niyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Yung mga sa paligsahan, nagte-training yan, nagpapaligsahan, isa lang ang nananalo dyan. Kaya tayo, pagsikapan natin yun na tayo ay manalo. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina. May disiplina, so ibig sabihin, disiplinado, hindi balagbag. Sa lahat ng bagay upang makamit ng magkamit ng gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sa langit yun eh. Hindi yung literal. Kaya mas pinakamainam yun. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin ni Pablo, sa kanyang pananampalataya, hindi bahala na. May direksyon. Meron siyang malinaw na motibo, may malinaw siya na goal, may malinaw siyang finish line na dapat tahakin. At sigurado siya doon. Hindi yung bahala na, tama kaya ito, bahala na bukas, bahala na sa susunod, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Hindi ganun, dapat sigurado tayo kasi meron tayong kaisaban ni Kristo. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sabihin niya doon, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Tinetrain niya yung katawan niya ng higit. Kaya nga sabi niya, naranasan ko lang maghikahos, naranasan ko lang managana, maranasan niya lahat ng mga bagay na hindi niya pa nararanasan sa buhay niya, matitindi. Kaya naging matatag siya. Para hindi siya manibago sa buhay niya. Hindi na yung maging dahilan, yung kahirapan, yung mga bagay sa palibot niya, nang matalo siya sa kanyang sinaliang paligsahan, yung hindi siya mapunta sa langit. Pagkatapos kong mangaral sa iba. Kaya, ibig sabihin niya doon, sinasanay niya yung mga sarili niya sa mga mabibigat na pagsubok, sa mga tiisin sa buhay, para kung sakaling makisalo siya sa mga individual na hindi nakakilala kay Kristo, hindi siya mabihag nila. Hindi siya ang
madala, kundi siya ang makakapagdala kasi hindi siya kayang hatakin ng mga kinagawian nila. Kundi yung ginagawa niya yung dapat maka-influensya sa kanila. Ganon. Kaya sa buhay natin, sikapin natin magdesisyon sa desisyon sa Diyos at hindi yun magiging madali. Tandaan natin yan, pinasabi ko lang sa inyo. Kapag nagsimula ka ng magdesisyon na sumunod ka rin Kristo, hindi yan magiging madali sa buhay mo. Kasi yung gusto mo, hindi mo makukuha yan. Pagka yung gusto mong kunin, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod ka sa sarili mo at kasalanan yun. Kasi may bagay na kailangan isakripisyo pag naglilingkod ka sa Diyos. Ano yun? Yung kaligayahan mo. Ipagkakatiwala mo kasi yun sa Diyos, hindi sa sarili mo. Hindi ka gagawa ng sarili mong ikaliligaya, kundi hahayaan mo ang Diyos na magpaligaya sa iyo. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Pero pagsikapan mong pagharian ka ng Diyos at mabuhay ng may katuwiran. Pag nabuhay ka ng may katuwiran, hindi ito magiging mabuti para sa iyo, sa totoo lang, literal. Pag gusto mong maging matuwid sa mata ng Diyos, hindi magiging mabuti talaga, literal, yung mangyayari sa iyo. Magtitiis ka eh. Nagtitiis kang hindi ka maliligayahan. Magtitiis kang hindi kumain ng masarap. Kasi, halimbawa, sa isang, bibili ako ng masarap na pagkain. Bibili ako ng cake. Kasi may pera naman ako. Tapos, papasok ako dito sa pintuan. Ako lang kumakain. Sa tingin niyo, maganda ba yun? Oh, ngayon ang gagawin ko. Titiisin ko yung gusto ko. Hindi ko susundin yung gusto ko. Anong gagawin ko? Para sa Diyos. Baka may mga nagugutom kapatiran, bibili ko na lang doon ng sa bakery nang mumurahin at lahat na lang kami kakain ng sama-sama. Okay? Ganon. Sa totoo lang, ganon dapat ang kaisipan. Hindi puro sarili natin. Ganon lang ang kaisipan ng espiritual. Nakita ko lang kaisipang espiritual at kaisipang makaluhan. Wala kang tinatangi. Dapat ganon. At hindi espesyal ang tingin mo sa sarili mo. Lingkod ka nga eh. Ng Diyos eh. Kaya naglilingkod ka, hindi ka ikaw ang paglilingkuran. Hindi yung pag nakita ka ng iba, parang gusto mo palakpakan ka. Hindi ganon. Dapat mababa ka at dapat mas tinitignan mo yung komportable niya. Uy, kamusta kaya sa kamusta po kayo dyan? O may buba kayo dyan? May kape po tayo dito. Ito po, pagtipla ko na kayo, parang gano'n. Dapat gano'n. Hindi tayo yung paglilingkuran. Yan. Bilang nakasunod ni Kristo, dapat tayo yung naglilingkod. Ibig sabihin lang yung Panginoon. At kailangan natin kalimutan yung sarili natin para sa Diyos. Hindi naman para sa tao, para sa Diyos. Para maging epektibo din yung ating buhay mananampalataya sa totoo lang. Minsan, kailangan natin hindi minsan eh, dapat pag Christian na tayo eh. Dapat talaga kailangan natin magsakripisyo. Kasi yun talaga yung utos ng Diyos sa atin eh. Maglingkod, magmahal sa iba. Mahalin mo, ito yung kautosan. O sino nakakalam ng kautosan? Ano yung utos ng Diyos? Yung pinakamahalaga. Wala nakakaalam. Mahalin mo ang Diyos? Sa Diyos. Una. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa. Paano mo may pakikita ang pagmamahal mo sa Diyos? Ano yun? Ano yun? Pagsimba? Pag-awit? Pag-ooperate? Parte yan ng pag-ibig sa Diyos. Pero sabi ng Bible, magmahalan kayo. Kaya ang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, pagmamahalan sa isa't isa. Okay? Pag-ibig sa kapwa. Pansinin nyo, lahat na sinasabi ni Kristo, puro pagkalikod sa sarili, pagkalimot sa sarili, pagbibigay. Kaya nga, laging sinasabi ng banal na kasulatan, mahal ng Diyos yung may hirap. Mahal ng Diyos yung balo. Mahal ng Diyos yung mga walang pag-asa. Kaunti lang yung mababasa mo sa Bible na ayun nga, ang mayaman nga, sabi sa Bible, dapat magising eh. Sabi doon eh. Mahirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Yan. Yung mga malalakas,
Hindi gaano binanggit yan sa Bible. Mas binigyan din sa Bible yung mga walang-wala, mga may hina, mga walang alam, mga mangmang. Yan, mga binibigyan din sa Bible. Pero yung mga dakila, hindi gaanong ginagawang espesyal kung babasahin natin ang Bible. Kasi, paano ka makakapaglingkod? Paano ka makakapagmahal sa kapwa kung wala ka ng bagay na maiibigay pa sa kanya? Isipin niyo yun. Tama po ba? Paano mo may pakikita na mahal mo yung kapwa kung sa buhay niya kontento na siya? Isipin niyo maigi yun. Paano mong bibigyan ng pagkain yung isang tao na mas marami pang pagkain sa'yo? Di ba? Paano mong paglilingkuran yung isang tao na mas marami pang lingkod kaysa sa'yo? Di ba? Wala nang kabuluhan yung buhay natin noon. Kaya mayroong mahirap. At doon binubuksan ng Diyos yung ating mga mata, ating isip. Kaya gustong-gusto ng Diyos yung tayo yung naglilingkod. Yung nagmamalasakit, nagmamahal, umiintindi. Yung hindi tayo iniintindi. Okay? Yun. Kaya yun yung binibigyan din ng banal na kasulatan, lalo na sa New Testament. Puro paglilingkod. Ayan. Kaya dapat tayo, pag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat naglilingkod tayo, hindi tayo pinaglilingkuran. At dapat, pag nakahalubilo tayo sa iba, tayo yung nakakahawa sa kanila. Hindi tayo yung nahahawa nila. Okay? Bawa. Yun nga, kagaya sinabi ko kanina, pag sumama ka sa mga maingay, dapat hindi ka magiging maingay. Dapat yung maingay na yun, nagiging tahimik, nahawaan mo ng katahimikan mo. Hindi yung ikaw yung nagiging maingay, hindi. Tapos, kung sila hindi marunong magbigay, kinalaunan, hindi ka na rin marunong magbigay. Dapat sila natututong magbigay. Kung hindi sila naglilingkod, sinamahan mo sila, ngayon nakakapaglingkod na sila. Hindi yung ikaw, hindi ka na naglilingkod. Ganun yun. Dapat nagiging, tayo kasi yung asin at ilaw ng sanglibutan ito. Dapat tayo yung nagpapalasa sa daigdig, nagiging panlasa. Amen po ba? Yun yung sinasabi ni Pablo. At gaya niya na apostol, kasi ang sabi dito, ng pamagat, ang karapatan at tungkulin ng isang apostol. May karapatan siya sa iglesia nila, humingi ng kabayaran. Kaya lang, alam niya kasi, ang kaisipan ng isang tao, malawak siya, may kaisipan siya ni Kristo. Si Kristo, alam yung kaisipan natin, pansinin niyo. Bakit alam ni Kristo yung kaisipan ng isang tao? Sa mga nakikinig, bakit alam ni Kristo ang kaisipan ng isang tao? Bakit? Ha? Sa tingin nyo? Kasi naging tao siya at namuhay na tulad natin. Sabi nga ni John, namuhay siya piling namin. Kaya alam niya yung kaisipan natin, nadahanas niya yun eh. Alam niya yun. Kaya dapat tayo alam din natin yung buhay ng pagiging tao. At kahit na dapat alam talaga natin ang buhay ng pagiging tao, dapat yung kaisipan ni Kristo na sa atin. Diba? Si Kristo hindi nga nanahimik lang siya eh, hindi nga siya nalumbat eh. Hindi nga siya nag-isip, hindi nga siya nagalit, hindi nga siya nagtampo. Lahat yun, tinanggap niya kasi naiintindihan niya lahat. Ito talaga yung buhay ng tao eh. Tayo din naman ganoon. Ito kailangan ko ng tao. Ba't hindi mo ibigay yung pangangailangan niya? Alam pala niya yun eh. Alam mo pala eh. Ganun si Kristo, alam niya pangangailangan mo, ibibigay niya yun. Hindi siya yung, ito yung pangangailangan ko. Hindi ganoon. Ito yung pangangailangan ko, hindi yung ginawa ni Kristo. Yung pangangailangan mo, yung focus niya. Tayo din naman ganoon. Ganun yung tinuturo ng buhay espiritual. Yung pangangailangan ng iba, ng mo, hindi yung pangangailangan ko. Kasi tayo yung meron eh. Kaya pamumuhay sa sarili. Kasalanan. Kasi lahat tayo yung nakikinabang sa totoo lang. Kaya yun yung mali. Dapat yung pangangailangan ng iba, yung nakikita natin. Kaya tayo lingkod ng Diyos, lingkod ng iba. Kaya ganun yung gusto sabihin ni Pablo. Siya, yung karapatan niya, hindi niya inangkin yung mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Sabi niya, ang karapatan ko ay ang makinabang sa ani. Halimbawa, ako, pastor.
May karapatan akong swelduhan. Sa totoo lang. Kasi nagtuturo ako nangangaral ako May karapatan ako. Sa mga kautosan na, yung mga Levita, 10%, yung laki. Wala silang parte kasi ng mana, ng lupa. Pero sa parte ng Diyos, o sa kongregasyon, sa bilang ng kongregasyon, may 10% yung mga Levita. Sa mga lingkod ng Diyos, ganun naman dapat meron sa kautosan. May 10%. Sa 110 piso. Sa ganun. Kaya parte ng mga Levita yan. Ng mga lingkod ng Diyos. Pero si Pablo, hindi niya inangkin yun. Yung karapatan niya na yun. Kasi naging malawak siya kagaya ni Kristo. Kasi alam niya, na yung mga tao, may mga iba-iba kaisipan yan. May mga negatibo dyan. Diba? Gaya sa atin, kumisan, hindi tayo makapagbigay kasi baka mapunta lang kang pastor yan. Dati nga, yung hindi pa itong JBCC, iba pa ilahati lang po, iba bang mga nakasama ko din. Minsan nahihiyang mag-church, walang pang-offering. Wala kasi ako pang-offering, hindi muna ako. Nakatuon yung isip nila doon sa bagay na hindi tungkol sa Diyos. Kasi dahil lang doon, hindi ka aatin. Maaari din naman, yung iba, baka kasi ginawaldas nilang may pastor yung offering dyan Kaya hindi na makapagbigay patungkol sa Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo na alam niya kasi kaisipan ng tao. Kaya kahit na may karapatan siya, hindi niya yun ipinus. Hindi niya yung kinukuha sa buhay niya na pinaninindigan yung karapatan niya. Kundi naging huwaran siya, nagtrabaho siya para makita ng mga tao na yung ginagawa niya ay talagang okay hindi pala ganun siya, napakabuti naman niya. Kahit nahihirapan, pinakikita niya, kahit apostol na siya, na parang kagaya din natin, na parang normal lang na tao. Di ba? Hindi niya gusto yung ibig sabihin ng doon na maging mataas ang tingin sa kanya ng lahat dahil apostol siya. Hindi ganun. Kasi dahil kagaya ni Kristo yung kaisipan niya, nakikita niya ang isip ng mga tao. Hindi lahat pare-pareho yan. May tunay na nakakilala sa Diyos dyan, may hindi. Okay? Kaya naging malawak si Pablo at ganun din sinasabi niya sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Maging malawak tayo. Kagaya ni Pablo, kagaya ni Kristo, na naging maunawain sa lahat ng pagkakataon. Yung para sa kanya, hindi niya inangkin. Bagkus, hinigitan niya na lang. Gumawa siya ng mga bagay na mas magiging makabuluhan para maipakita niya maging modelo siya. Kasi nakakaawa yung mga tao mag-iisip sa kanya ng hindi maganda. Sa totoo lang, yung mga tao hindi susunod sa kanya. Sa totoo lang, nakakaawa. Ayun ang nakikita din ni Pablo isa. Kaya inuunawa niya yun para magkaroon sila ng kaligtasan pagdating ng panahon. At yung tungkulin niya ng isang apostol, ginawa niya. Kasi ang tungkulin ng pagiging apostol, yung maglingkod talaga. Mag-message. Kaya ang apostol, mensahero ng Diyos yan. Kaya sintal tayo kanina, anong kaibahan ng disipulo sa apostol? O baka may iba pa kayong alam na pagkakaiba niya. Yung disipulo, dinidisipulo. Tinuturuan. Napakala mo na alam niyo na Marami. Di ba? Taga-sunod ni Kristo. Sumusunod kasi tinuturuan pa sila ni Kristo Naghahanap sila ng karunungan pa kay Kristo. Okay? Ay yung apostol, isinugo na. Naturuan na yun Isinugo na yun, ipinamumuhay na yung itinuro ni Kristo. Okay? Tama ba? Kaya huwaran na yun. Okay, kailangan mo bang paglingkuran ka? Hindi. Dahil huwaran ka, mas malawak na yung kaisipan mo ngayon. Alam ko na yan, naranasan ko na yan noon Kasi naging disipulo ako, nag-isip din ako kagaya ni Judas. Sayang, kasi dapat hindi binuhusan ng pabango Binigay na lang sana sa may hirap. Tama? May mga ganong kaisipan tayo na mga negatibo pa. Yung bilang naturuan na at ipinaalam na sa iyo na mali yung mga ganong kaisipan, okay na, alam mo na yung mga bagay na yun, kaya isinugo ka na para mangaral ng mabuting balita. Kaya higit sa nararapat, yung pinangangaral mo, ikaw ang unang gumagawa nun, tama? Kaya hindi ka dapat turuan. Kaya ikaw magtuturo nun, pero para ka matuto din sa itinuturo mo, dapat ikaw ang gagawa nun. Tama po ba? Ganon. Yan ang pakahalagang malaman natin yan. Disipulo ka ba? Tinuturuan ka, dinidisciple ka, kasi may mga bagay na hindi ka pa gaanong naiintindihan. Kaya may mga negatibo pa yung mga
disipulo nun. Hindi ko sinasabi mga perfecto na sila Pablo. Kundi, yung dinidisciple pa lang sila, may mga negative thoughts pa sila nun. May mga negative, marami pang mga sila pwedeng malaman. Kaya, yun si Judas, mag-isip, ano pa rin, mababaw. O, binuhusan ng pabango si Kristo, ulitin ko lang, nang hinayang siya. Eh, Diyos naman yun. Diba? O, dapat nga, higit pa dyan, dapat hindi lang pabango, dapat mga ginto, handugan pa natin, diba? Dapat ganun. Siya hindi. Nagalit pa sila, dapat binenta nila, nakatulong sa mahihirap. Okay, ang ganda ng ano nila eh. Ang ganda ng kaisipan eh. Dapat, ibinenta nila. Ang ganda, di ba? Ayun yung ibig sabihin ng kaisipang religyoso. Wow, ang buti mo, pero sa loob mo, iba naman yung ano mo, pakay mo. Di ba? Ganun yun. Kaya napakahalaga. Nakaintindihan natin yun. Kaya yung sinasabi ni Pastor, tungkulin ng isang apostol na maging huwaran at ipakita na talagang totoo yung tinuturo niya. Kasi sinasabuhay niya yun eh. Kaya hindi niya inangkin yung karapatan niya, sige, mangangaral lang ako, tapos pasahurin niyo na lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Eh, siyempre, may mga kaisipan dyan, hindi lahat yan malalawak. May mag-iisip talagang hindi maganda dyan. Eh, si Pastor, ano lang yan eh. Pakainin lang ng church yan eh, totoo. Eh, kaya lang naman ganyan mga aral yan, hindi nakakaranas ng hirap eh. Kaya yan nasasabi magtiis kayo. Kasi wala naman siya pagtitiisan, supportado siya ng ano eh. Di ba? Kaya ganoon. Kaya alam ni Pablo yun. Kaya sinikap ni Pablo na maging buwaran siya. At pinakita niya, yung itinuturo niya, hindi niya lang basta tinuturo, kundi pinagdadaanan niya yun at nilalampasan niya yun sa tulong ng Panginoong Jesus. Amen? 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 Nakikinig ha? Tayo matututugan. Tayo nakikinig. Okay. Mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Tandaan natin yan. Karapatan ng apostol, sa totoo lang, ng mga apostol, makinabang sa kanilang pangangaral, sa kanilang ikabubuhay sa iglesia, sa totoo lang. Pero tungkulin ng apostol na maging buwaran sa lahat ng bagay. Kaya kahit karapatan nila yon, hindi nila aangkinin yun, bagkus magiging una sila buwaran para maipakita na dapat sila sundan kagaya ni Kristo na naging buwaran sa atin. Amen po ba? Pero hindi perfecto sila, Pablo. Ulitin ko lang. Kaya nga sabi ni Pablo, ako'y hamak. Kami mga hamak lamang. Sino ba si Apollo? Sino si Pedro? Sino si Pablo? Kami mga lang ng utusan lang ng Panginoon. Hamak, sabi niya ganun. Kaya hindi sila perfecto. Hindi perfecto yung mga lingkod ng Diyos, pero sila ang mga binigay ng Diyos na mensahero upang malaman natin ang mga kalooban ng Diyos na dapat natin maintindihan. Amen? Yan, okay. At yun. Meron ba tayong tanong? Meron bang tanong? Kanina, tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Yan. Tandaan natin kanina sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan, ingatan natin, yung kasi may mga taong ipinanganak na may mga tradisyon, unawain natin yung kanilang mga sitwasyon. At hilingin natin sa Diyos na mabahagian natin sila ng tama para mahikayat natin sila sa ating tamang paniniwala. Yan. At pangalawa, itong ang mga karapatan at tungkulin ng isang apostol. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, tayo maging huwaran. Hindi lang kagaya ni Pablo na hindi niya inangkin yung karapatan niya, bagkus pinakita niya sa lahat na maging huwaran siya at hindi siya pag-isipan ng mga hindi maganda ng kanyang mga nasasakupan. Amen? Okay, may tanong ba? May tanong. Tanong. May tanong kayo. Pwede kayo magtanong. Wala na tanong. Sige, Sister Nora. Hindi ngayon kanina. Kapag tayo yung mga lingkod na ng Diyos, tayo ang nagtuturo eh. Kaya dapat tayo ang unang gumagawa sa mga bagay na tinuturo natin. Paano natin ituturo yung bagay na hindi natin ginagawa? Ang mangyayari yan, magiging bulaan tayo. Kaya, at tandaan natin, ang Diyos, sa huli, mananagot tayo. Ayun lang yun. Pero, ganun pa man,
Kung gano'n ang sitwasyon natin, lapit tayo sa Diyos at hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng karunungan. Kung kulang ang karunungan mo, humingi ka sa Diyos kasi ang Diyos ay magbibigay. Kaya kung nararamdaman mo sa buhay mo gano'n, Christian pa naman ako, tapos parang ang bigat sa loob ko na sumunod kay pastor. Ang bigat sa loob ko na sumunod sa salita ng Diyos, bagamat alam kong tama ito. Tapos nag-iisip ako, kasi ganito ang reliyosong tao, paliwanag ko lang ulit. Dalawa kasi ang Kristiyano eh. Isang nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi sumusunod kay Kristo. Tawag doon religyoso. Para yung mga Pariseo, alam mo kautusan, pero hindi nila ginagawa yung kautusan. Tawag doon, Pariseo. Ang mga tunay na Kristiyano talagang sinusunod yung salita ng Diyos. Mabigat man o masakit sa loob nila, gagawin nila yun kahit pagsakripisyo pa sila. Kaya ang pagsunod kay Kristo ay pagsasakripisyo ng buhay. Ialin ninyo ang inyong buhay bilang banal na handog buhay at kaaya sa Diyos. Pag sinabi mong inalay mo yung buhay mo sa Diyos, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Hindi ka na yan. Hindi ka na ang masusunod sa buhay mo. Masakit man ito, pero yun talaga ang totoo. Hindi ka na dapat ang may-ari niya. Kaya wala ka ng pagkakataon pang magdesisyon para sa sarili mong ikakililigaya. Pagkos, ang Diyos na ang binibigyan mo ng pagkakataon, paligayahin ka. May tuwala ka na sa Diyos eh. At kaya mo naman, ang Diyos na nakakakita at nakakasaliksik ng iyong puso, ang siyang magpaligaya na lang sa iyo. Ang kailangan mo lang manampalataya. Yun ang mga tunay na Christian. Ganito naman yung mga hindi tunay. Nagbabasa sila ng Bible, bagamat nababasa nila yun, hindi nila sinusunod. Kasi ang bigat sa loob nun. Bakit? Hindi kasi tunay na tinanggap si Kristo. Kasi kung tunay mo tinanggap si Kristo, hindi mabigat sa iyo para sundin yun. Kahit ikapahamak mo ka. Kahit mahirapan ka pa. Hindi mabigat sa loob mo yun. Kasi bakit? Meron ka ng banal na espiritu na nagdidesisyon para sa iyo. Kaya kahit hirap na hirap ka pa, makakapagbigay ka pa niyan. Kahit na may sakit ka pa, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon yan. Kahit na ano man ang sitwasyon mo, talagang meron ka pa rin panahon para sa Diyos. Ganun ang kaisipan at puso ng tunay na kumikilala sa Diyos. Kasi hindi sila ang nagdidesisyon. Yung banal na espiritu na nasa kanila. Pero hindi sila perfecto kasi nasa katawang pantao pa rin sila. Pero yung desisyon nila, buong-buo talaga na naglilingkod sila sa Diyos. Yung mga hindi naman totoo, mabigat talaga yun kasi ang konsepto ng isip niya, yung sarili. Kaya puro pabor yan sa sarili. Laging merong lamang ang sarili dyan. Hindi pa, ibig sabihin, hindi pa tunay na tumanggap kay Kristo yun. Religionist man, religiosong tao. Kasi ang religion, ginagawa yung mabuti, siya ang nagdidesisyon. Halimbawa, ano ba yung ilustrasyon ko kanina? Halimbawa, bago tayo ng ilustrasyon, ganito ang religion ganito na sa pagkain. Halimbawa, may pera ako. Ay, maganda yung mapakain natin yung lahat. Tama, mapakain yung lahat. Tapos, balik ulit na sa pagkain. Bibili ako ng pagkain. Bibilang ko sila nila, may limit lang. Halimbawa lang, bilang ko sila ng ensimada. Kasi okay naman yan, lahat naman siguro. Maganda yung isip mo, lahat kumakain. Lahat kaya sila kumakain, ganda na yung ensimada. Pero bibili ko sa sarili ko, fried chicken. Parang bilhin lang yan. Parang tinangin mo yung sarili mo. Paano pag may tao na, dahil si Pablo, hindi lahat yan ganyan ang isip. Yung iba dyan, thank you, kahit paano nakapa-ensimada ako. May ganun, okay yun. Yung iba dun, hindi ganun. Nagbigay ka pa, ikaw naman. Di ba? Nakuha nyo? Ganun ang religyoso na pag nag-desisyon, laging nilamang siya. Yung sinasabi ko lang, ganun. Ano lang yun? Explanation ng mababaw. Para lang ma-verify natin kung religious tayo o hindi. Kapag hindi ka religyoso, nag-iisip ka, para sa iba, hindi para sa iyo. Wala ka nang pakialam sa sarili mo. As ang mahalaga, naisip mo yung iba. Naglingkod ka sa iba. Yun ang tunay na lingkod. Ang religious, laging may puwang ka sa sarili mo na ikaw ang maliligayahan. Bagamat nag-iisip ka ng mabuti sa iba. Nawa nyo? Bakit iniisip mo makakain lahat. Tama. Pero tinangin mo naman yung sarili mo. Ang sabi ng Bible, paano magmahal ang kapwa? Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Kung bibili ka ng pagkain ng fried chicken, bili ka ng fried chicken, hati-hatian nyo na yun. Gawin mo ng lechon sa iba, sa'yo na lang yung fried chicken. Maganda ba yun? Tama? Kasi ituring mong higit ang iba eh. Tama? Ituring mong higit ang iba sa iyo. Tama? Si Jesus Christ, binigay ang pangalan din sa lahat kasi nagpakumbaba siya, Diyos siya namuhay ng alipin. Eh yung mga tao may hari, may mga katungkulan, may mga pariseyo. O siya alipin, siya pinakamababa. O, kung bibili ka ng pagkain, bilang mo silang lechon, ikaw, magpritong isda ka na lang. Ayun ang pinaka-the best na paliwanag doon. Tama mo ba? Ako, nakuha na. Ayan, ganun po ang ibig sabihin doon. Kapag may part sa buhay mo gusto mo ikaw ang nililigayahan una, relilyoso tao tawag sa'yo. Yun ang masakit, pero yung totoo ako, hindi ko naiintindihan dati yan. Pero simula na talagang hinihiling ko sa Diyos, Lord, tulungan mo ko, hindi ko talaga maintindihan ko. Naglilingkod ako sa iyo, sinusunod naman kita, pero parang may mali. Parang may mali. Nag-pray ako sa Diyos. Kaya ibinigay niya naman yung mga kaalaman na kailangan ko kasi sabi ng Diyos, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka at siya ay magbibigay ng sapat at hindi nalulumbat. At malungkot kasi ipapaunawa sa iyo ng Diyos yan sa banayad na pamamaraan, unti-unti. At tayo naman ng mga nakakakita ng mga gano'n sa ating mga kapatiran, huwag na natin i-push, ipag-pray na lang natin at umasa tayo na gagawa ang Panginoon ng paraan para sa kanila. Huwag natin ipagpilitan din yung gusto natin kasi nagiging religyoso din tayo. Pag isang bagay pinipilit mo, yung gusto mo sa kanya na maging ganun siya, eh yun nga yung paniniwala niya, mali na rin yun. Kung nakita mo mali yung kapwa mo at pinagsabihan mo siya hindi nakinig, ibigay mo na sa Diyos. Lord, kayo na pong bahala. Ginawa ko na po yung part ko, pero dahil sa pagmamahal ko sa Lord, nilalapit ko siya. Kasi alam ko, parang hindi siya mapahamak. Kasi mahirap mapahamak, kikita mong napapahamak yung kapatid. Ipag-pray mo na lang. Okay po ba? Tama po ba? At hinto ka na doon. Ang mahalaga, binabantayan mo ba din siya, pinapaalalahanan? Hindi binabantayan, mali yan, torture din yun. Tama? Ay, papaalalahanan mo ng tama. At kung may pagkakataon, hilingin mo sa Diyos na maituwid talaga siya. Ang Diyos naman ay matalino at gagawa ng paraan sa buhay nila. Kaya lang, ang paalala lang, masakit kapag nahulog kayo sa Diyos, Hebreo 10. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Yung consequences natin. Paalala ko lang, mahirap ang consequences. Kaya huwag na natin hayaan, alam na natin yung mali, huwag na tayo magkunwari. Sabi ng Bible, ang buhay ay parang usok ang katulad. Agad lumilitaw, agad din nawawala. Tandaan natin yan, kaya hindi natin hawak yung buhay natin. At lagi natin tatandaan, di bali na tayong, di bali magtiis ka ng hirap dahil sa pagsunod sa mabuting balita. Kesa, magtiis ka lang hirap dahil ikaw ang gumawa ng kapapahamak mo. Tama po ba? Tama ba? 1 Peter, ano yung Brother Josie nga, i-highlights mo nga, 1 Peter 2:18 ba? 4. Di bali, 2:18. Ayan, mga alipin, magpasakop kayo sa mga may-ari sa inyo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Yan. Tapos, sapagkat kapuri-puri ang magtiis ng parusa kahit walang kasalanan. Tingnan niyo yung buhay ng Kristiyano, pagpaparaya. Kapuri-puri ang pagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga kahirapan natin, yung pagtitiis natin, tanggapin lang natin bakit. Katibayan nyo na tayo'y tinatanggap natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kalooban niya yan eh. Para maranasan natin, maging matatag tayo at para makapaglingkod tayo sa iba. Kasi kung wala tayo yan, hindi natin maiisip maglingkod sa Diyos. Yung angat pa. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo sa hirap, sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Meron ba kasunod dyan? 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Yan. Amen. Pero meron dun eh. Yung ang pagtitiis, di ba aling ikaw ang magdusa?
magdusa ka sa paggawa ng mabuti. Huwag lang ikaw ang magdusa na gumagawa ka ng masama. Yun yung ano doon yung verse doon. At nawa sa susunod, paano natin yun. Pero palagay ko, okay na yun May paliwanag naman ang 1 Peter 2. Amen po ba? Kasi ang pagiging Kristiyano ay paglilingkod talaga sa iba. Kagaya ni Kristo. Kaya nga, si Kristo ang huwara natin. Pakikiisa kay Kristo, pamumuhay sa ulo natin si Kristo tayo. Yun yung iglesia. Yun yung pagiging born again Christian na tinatawag. Hindi pag-ibig sa sarili. Kaya tayo, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Halimbawa, sa kabataan, may panahon ng lahat ng bagay. O halimbawa, anak ko, si Nero, nasakop pa yan ng aking paghahari. At bilang anak ko siya, kailangan ninyong sumunod sa pamantayan ng banal na kasulatan. Nasa Bible igalang mo ang iyong ama't ina upang humaba ang iyong buhay. Pag hindi niya sinunod yun, may consequences doon. Kaya hanggat may panahon, susunod siya sa amin, sa ayaw at sa gusto niya. Sa ayaw at sa gusto niya, siya'y nasasaktan kasi nasasaklawan yung kaligayahan niya. Tama? Kasi gusto niya, hindi niya magawa Pero yung sakit na yun na gusto niya na hindi niya magawa, ang tawag doon pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung titiisin niya. Kung hindi, pagsunod sa sarili niya, kasalanan. At mapapahamak siya doon. Pero ang sabi ng Diyos, may pangako ang Diyos Siya ang magpapaligaya sa atin. Kapag sumunod siya, haba buhay niya at magiging maligaya siya sa daigdig na ito. Ganun yun. Kaya hanggat nasa anyo pa siya ng pagiging kabataan, saklaw siya ng magulang niya. Kaya kailangan niya sumunod sa amin. Ganun po yun. Kaya ano lang yun, illustration para hindi natin maintindihan. Nasasaklaw siya pero dahil yun sa pagsunod niya sa Diyos. At higit na mahalaga yun. At napakaganda yun. Dahil ang Diyos ang magpapala sa kanya. Sinabi naman ng Bible. Amen po ba? Amen. Yan, sige, amen. Meron po ba? Okay na? Ito. Yan 1 Peter 3:17. Basahin natin. Higit na mainam ang kayo magdusa sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos. So, ibig sabihin, hinihintulot ng Diyos yan kung sakali. Maging malawak lang kayo. Kasi hindi naman, makikita mo naman kung nagdadanas ka ng mabuti, kung hinihintulot ng Diyos. Hindi ka naman, pinanganak kahapon. Talagang maiintindihan mo yan. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Wala namang kasunod yun. Wala 18. Wala na alam. Wala na. Ayan lang. Ayan. Maganda na yung magtiis sa paggawa na sa hirap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa paggawa ng masama. Okay na yun. Karangalan sa Diyos yan. Kaya yun lang isipin natin sa ating mga buhay. At lagi natin tandaan yan. Higit na mainam na kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito ay pahintulot ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayan, kasi nakakaya sa mata ng Diyos yan. Okay, lalo lang kung tayo mga Kristiyano tinatawag. Amen po ba? Ayan. May tanong pa ba? Wala na. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Okay, meron tayong natutunan sa ating pinag-aralan at tayo manalangin sa Diyos. Lord, salamat sa umagang ito at kami binigyan mo ng pagkakataong basahin at malaman ang iyong banal na salita. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lang ang aming sasambahin at dalangin namin siya. Patuloy mo kami turuan upang higit na maunawaan namin ang talagang mensahe mo sa aming buhay na napakahalaga at napakasaya na pag-usapan, Panginoon. Salamat, purihin ka. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalaya tayo ng Diyos. Walang pangalati ng Panginoon. Okay, pwede na tayo mag-siya tapos magpuri na tayo sa Diyos. Ate,